Napagsakan ng gumuhong padera ang grupo ng construction workers sa loob ng compound ng Quezon City Hall. Isa sa kanila ang namatay. At dahil dyan, iniimbestigahan kung may pagkukulang ba ang construction company na siyang humahawak sa proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Tulong-tulong ang mga rescuers sa pagbakbak ng mga naglalakihang tipak ng hollow blocks sa loob ng Quezon City Hall compound pasado alas 10 kagabi. Nadaganan ng gumuhong pader ang 4 na construction workers sa Public Works Building. Sinusubukan nilang iahon ng isang construction worker na natabunan ng debris. Agad isinugod sa ospital ang 22 anyos na trabahador na si Russell Arceo pero binawian din siya ng buhay. Sugatan naman ang 3 pang construction worker na nadamay din sa insidente. Ayon sa Quezon City LGU, nagsagawa ng demolisyon sa bahagi ito ng Civic Center Building B ang 4 na construction worker ng kumpanyang MRB2 Construction. Dinidemolish nila ang bahagi ito ng gusali para tayuan ng scenic elevator. Yun nga lang, biglang bumigay ang pader na kanilang ginigiba at sa kanila bumagsak. This is a clear case of accident in a construction site. Part ng construction activity yung demolition. So part talaga siya. No, hindi siya nag-collapse by itself. Dinedemolish po talaga yung pader. Unfortunately, during the activity ng demolition, yun nga, nagkaroon ng aksidente. Pero ang city engineer ng QC na si Attorney Dale Piral, may mga nakikitang pagkukulang sa construction company. Yung parte na yan, dapat hindi yan isang araw i-demolish as per schedule. So parang na-shortcut siya. At least 1 week. At least week yan. No? Kasi ano yan portion by portion. Tiniyak naman ni Attorney Piral na hindi ito makakaapekto sa integridad ng buong gusali. Kaya naman business as usual ngayong araw sa lugar. Yung wall kasi na yan ay hindi siya structural member. So hindi na apektuhan yung structural integrity ng building. It's just an architectural aspect. Sinubukan ng News 5 na makuha ang panig ng construction company. Sarado po pisina Sarado? Opo. Wala kaming pwedeng makakausap? Wala po. Tumanggi na rin magbigay ng pahayag ang mga sugatang construction worker na nakalabas na ng ospital. Magsasagawa naman ng joint investigation ng QCPD at Quezon City LGU para matukoy ang maaring pananagutan ng kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.